Good morning, tara basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is Thursday, 7 September 2023. Nandito na tayo sa Hukom chapter 14. Nag-asawa si Samson ng dalagang taga-Timna. Basa. Hukom chapter 14 verse 1. Minsan nagpunta si Samson sa Timna at nakakita siya roon ng isang dalagang Filistia. Verse 2, nang siya ay umuwi, sinabi niya sa kanyang mga magulang, mayroon po ako nakitang isang dalagang Filistia sa Timna. Kunin po ninyo siya para sa akin, gusto ko siyang mapangasawa. Ganon-ganon lang pala mag-asawa nung araw guys. Pag nakursundahan ka, kukuhanin ka na. Verse 3, bakit naman gusto mo pang saan ka ng mga hindi tuling iyon kapipili ng mapangasawa? Wala ka bang mapili sa ating angkan, sa ating mga kababayan? Tanong ng mga ito. Sumagot si Samson, basta siya po ang gusto kong mapangasawa. Verse 4, hindi alam ng mga magulang ni Samson na ang ginagawa niya ay kalooban ni Yahweh upang bigyan ito ng pagkakataong digmain ang mga Pilisteo. Ang Israel noon ay nasasakop ng mga Pilisteo. Verse 5, pumunta si Samson sa Timna kasama ang kanyang mga magulang. Habang dumaraan sa isang ubasan, may isang batang leon na umungal kay Samson. Verse 6, kaya't pinalakas siya ng espiritu ni Yahweh at pinatay niya sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay ang leon na para lamang isang batang kambing. Ngunit hindi niya ito ipinaalam sa kanyang mga magulang. Paano hindi alam ng mga magulang? Ikasama nga ang mga magulang niya papuntang Timna, di ba? Okay, kaya't pinalakas siya ng espiritu ni Yahweh at pinatay niya sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay ang leon na para lamang isang batang kambing. Ngunit hindi niya ito ipinaalam sa kanyang mga magulang. Verse 7, pagkatapos ay pinuntahan ni Samson ang dalaga at kinausap lalo niya itong nagustuhan. Verse 8, pagkalipas ng ilang araw, nagbalik siya upang pakasalan na ang babae. Pagdating niya sa pinagpatayan niya ng leon, naisipan niyang tingnan ito. Ang nakita niya isang malaking bahay ng pukyutan sa loob ng katawan ng napatay na leon. Sa loob ng katawan ng napatay niyang leon. Verse 9, sinalok niya ng kanyang mga kamay ang pulot at kinain sa nagpatuloy sa kanyang lakad. Pagbalik niya, inuwian pa niya ng pulot ang kanyang mga magulang, kinain naman nila ito, ngunit hindi alam kung saan galing. Hindi sinabi ni Samson na iyon ay galing sa bangkay ng napatay niyang leon. Kadiri man, oy. Verse 10, pumunta ang ama ni Samson sa bahay ng kanyang mapapangasawa tulad ng kaugalian ng mga binata noon. Okay, verse 10 guys, ulit. Pumunta ang ama ni Samson sa bahay ng kanyang mapapangasawa tulad ng kaugalian ng mga binata noon. Naghanda si Samson doon ng salo-salo. Verse 11, nang makita siya ng mga Pilisteo, siya binigyan nila ng 30 abay na kabataang lalaki. Verse 12, naisipan ni Samson na sila'y bigyan ng palaisipan. Ang sabi niya, mayroon akong bugtong, kapag nahulaan ninyo bago matapos ang 7 araw na handaan, bibigyan ko kayo ng 7 araw na handaan, grabe. Yayamanin talaga sila ng araw guys. Okay, ulitin ko. Hukom chapter 14 verse 12, naisipan ni Samson na sila'y bigyan ng palaisipan. Ang sabi niya, mayroon akong bugtong, kapag nahulaan ninyo bago matapos ang 7 araw na handaan, bibigyan ko kayo ng 30 piraso ng pinong lino at 30 magagarang damit. Verse 13, ngunit kung hindi ninyo ito mahulaan, ako naman ang bibigyan ninyo ng 30 pinong lino at 30 magagarang damit. Sumagot sila, payag kami. Verse 14, sinabi ni Samson, mula sa kumakain ay lumabas ang pagkain at mula sa malakas matamis ay lumabas. Ulitin ko guys kayo hulaan nyo rin.
Verse 14, sinabi ni Samson, mula sa kumakain ay lumabas ang pagkain, at mula sa malakas, matamis ay lumabas. 3 araw na ang nakaraay, hindi pa nila ito mahulaan. Verse 15, ng ika-4 na araw, sinabi nila sa asawa ni Samson, suyuin mo ang iyong asawa para malaman namin ang sagot sa bugtong niya. Kung hindi, susunugin ka namin at ang iyong pamilya. Inanyayahan ba ninyo kami para mamulubi? Verse 16, kaya lumapit ang babae kay Samson at lumuluhang sinabi, hindi mo ako mahal, nagpapahula ka ng bugtong sa aking mga kaibigan, ngunit hindi mo sinasabi sa akin ang sagot. Sumagot si Samson, kung sa aking mga magulang ay hindi ko ito ipinaalam sa iyo pa. Verse 17, ang babae patuloy sa pag-iyak at panunuyo kay Samson sa loob ng 7 araw nilang handaan. Kaya ng ika-7 araw, sinabi rin niya ang sagot sa bugtong dahil sa kakulitan nito. Ang sinabi ni Samson ay sinabi naman ito sa kanyang mga kaibigan. Verse 18, at bago dumilim ng ika-7 araw, ang mga tigatimna ay nagpunta kay Samson at kanilang sinabi, may tatamis pa ba sa pulot pokyutan? At may lalakas pa ba sa leon? Sinabi sa kanila ni Samson, kung ang aking asawa ay di ninyo tinakot, hindi sana malaman ang tamang sagot. Verse 19, at si Samson ay pinalakas ng espiritu ni Yahweh. Nagpunta siya sa Ashkelon at pumatay ng 30 kalalakihan. Kinuha niya ang magagarang kasuotan ng mga ito at ibinigay sa mga nakasagot sa kanyang bugtong. Pagkatapos umuwi siyang galit na galit dahil sa nangyari. Verse 20, at ang asawa naman niya ay ibinigay sa pangunahing abay na lalaki. Hala? Ulitin ko guys ha. Kinuha niya yung verse 19. Hukom chapter 14 verse 19, at si Samson ay pinalakas ng espiritu ni Yahweh. Nagpunta siya sa Ashkelon at pumatay ng 30 kalalakihan. Kinuha niya ang magagarang kasuotan ng mga ito at ibinigay sa mga nakasagot sa kanyang bugtong. Pagkatapos umuwi siyang galit na galit dahil sa nangyari. Verse 20, at ang asawa naman niya ay ibinigay sa pangunahing abay na lalaki. Hala. Nandito na tayo sa Hukom chapter 15. Hukom chapter 15 verse 1, hindi nagtagal at dumating ang panahon ng anihan. Dala ang isang batang kambing, dinalaw ni Samson ang kanyang asawa, ngunit ayaw siyang papasukin ng biyanan niyang lalaki. Verse 2, syempre binigay niya sa abay Ayaw siyang papasukin ng biyanan niyang lalaki. Verse 2, sa halip ay sinabi, akala ko'y galit na galit ka sa kanya, kaya ibinigay ko siya sa kaibigan mo. Ngunit kung gusto mo nariyan ang mas batang kapatid niya at mas maganda pa sa kanya, maaari mo na siyang kunin. Verse 3, sumagot si Samson, sa ginawa ninyong iyan, hindi ninyo ako maaaring sisihin sa gagawin ko sa inyong mga Pilisteo. Verse 4, umalis si Samson at humuli ng 300 asong gubat. Pinanatili niya ang mga ito sa buntot ng dala-dalawa at kinabitan ng sulo. Verse 5, pagkatapos ay sinindihan niya ang sulo at pinakawalan sa triguhan ang mga asong gubat, kaya nasunog lahat ng ang trigo, hindi lamang ang mga naani na kundi pati iyong hindi man naaani. Ganoon din ang ginawa niya sa taniman ng olibo. Verse 6, Ipinagtanong ng mga Pilisteo kung sino ang may kagawa niyan, at nalaman nilang si Samson sapagkat ibinigay ng biyanan niyang taga-Timna ang kanyang asawa sa kasamahan ni Samson. Kaya't pinuntahan nila ang babae at sinunog siya pati ng ama nito. Hala. Verse 7, sinabi ni Samson sa mga Pilisteo, dahil sa ginawa ninyong ito sa akin, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa inyo. Verse 8, sila'y sinalakay niya at marami ang kanyang napatay. Pagkatapos umalis siya at tumira muna sa yungib ng Etam. Nilubig ni Samson ang mga Pilisteo. Hukom chapter 15 verse 9, isang araw kinubkob ng mga Pilisteo ang Juda at sinalakay ang bayan ng Lihi. First day, nagtanong ang mga taga-Juda, bakit ninyo kami sinasalakay upang hulihin si Samson at gawin sa kanya ang ginawa niya sa amin? Sagot nila. Kaya yan guys, ganti-gantihan na, wala nang katapos ang gantihan. Okay, nag-umpisa lang yun sa asawa ni Samson.
Verse 11, kahit ang 3,000 kalalakihan ng Juda ay nagpunta sa Yungib sa Etam, tinanong nila si Samson, hindi mo ba alam na tayo sakop ng mga Filisteo? Bakit mo ginawa ito sa kanila, pati kami nadadamay? Ginantihan ko lang sila sa ginawa nila sa akin, sagot niya. Verse 12, sinabi nila na parito kami para gapusin ka, isusuko ka namin sa mga Filisteo. Sumagot si Samson, payag ako kung ipapangako ninyong hindi ninyo ako papatayin. Verse 13, sinabi nila, hindi ka namin papatayin, gagapusin ka lang namin at ibibigay sa kanila. Kaya't siya ginapos nila ng 2 bagong lubid at inilabas sa Yungib. Verse 14, pagdating nila sa Lehi, sinalubong sila ng naghihiyawang mga Filisteo. Ngunit si Samson ay pinalakas ng espiritu ni Yahweh at ang kanyang gapos ay pinatig niya na para lamang nasusunog na sinulit. Verse 15, may nakita siyang panga ng asno, dinampot niya ito at siyang ginamit sa pagpatay sa may 1,000 Pilisteo. Verse 16, pagkatapos umawat siya ng ganito, sa pamamagitan ng panga ng asno, pumatay ako ng 1,000. Sa pamamagitan ng panga ng asno, nakabunton ang mga bangkay ng tao. Verse 17, pagkatapos itinapon niya ang panga ng asno at ang lugar na iyon ay tinawag na Borol ng Panga. Verse 18, pagkatapos si Samson ay nakadama ng matinding uhaw, kaya tumawag siya kay Yahweh at sinabi, pinagtagumpay ninyo ako, ngunit ngayon mamamatay naman ako sa uhaw at mabibihag ng mga hindi tuling ito. Verse 19, kaya't ang Diyos ay nagpabukal ng tubig sa Lehi, uminom si Samson at anumbalik ang kanyang lakas. Ang bukal na iyon ay tinawag niyang bukal ng tumawag sa Diyos. Naroon pa ito hanggang ngayon. Hukom chapter 15 verse 20. Si Samson ay naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng 20 taon, bagamat sakop pa rin ng mga Filisteo ang lupain ng Israel. Ayan na guys, hanggang bukas na lang itong si Samson sa Gaza. September 08, 2023. Bukas na yung chapter 16. Bye everyone. God bless.